Yan, napag-usapan natin kanina yung tungkol dun sa ano no? Advantage ng lalaki at advantage ng babae. Oo. So ano ba ang ano bang pinagkaiba? Based dun sa ano ba? Sa experience. Yun, sa experience. Siguro yung yung sistema. Sistema. At saka ang babae kasi meticuloso, di ba? Ako mismo, araw-araw ako, may kalyo na ako. Ayoko yun sa dami ng mangga na nakaano dito. Araw-araw kalyo. Kagaya niyan mo, meron na namang damo. Actually kasi, ang pag malinis ang farm mo, may mga buyer ako na. Ang bungad nila, maaliwalas ang manukan, malinis ang manukan. Pag malinis ang manukan, ibig sabihin, naalagaan ang mga manok. Yun yung number one no? Yes, so yun daw, naalagaan. Malinis. Kalinisan. Tsaka siyempre, karamihan naman sa mga nagmamanok, mga lalaki, di ba? Ngayon, paano mo, siyempre babae ka, paano mo na-handle yung mga yung mga tao mo? Kasi ano eh. Farm management. Kasi babae ka, tapos yung mga tao mo, lalaki. Siyempre, magkakaiba ang mga ugali eh. Tsaka yung ibang kasi, hindi mo matitigas yung ulo. Oo, yung iba matitigas. Actually kasi, pag sa farm, actually ang number one na problema ng mga farm is tao. Kahit saan mo yan o tao, lagi sila naghahanap ng tao kasi umalis ang tao. Kasi ang tao pag hindi nagkakasundo, apektado number one ang manukan. Kasi naghihilian sa trabaho. Hindi nagtutulungan. Kumbaga hindi sila nagtutulungan. Parang Walang kumaga, teamwork. limitado Walang na teamwork. hanggang dito lang yung Oo. tatrabahuin ko. Parang Kasi since na may mga portion sila na ang trabaho nito, isa ganito, di ba? Trabaho mo ito, trabaho mo sa range ka ng ganitong range. Ang nangyayari, siyempre may toka-toka sila ng trabaho nangyayari. Pag hindi sila nagkakasundo, hindi ka tutulungan. Tsaka may parang iba nagkakainggitan, nagkakasilipan na eto, konti ng trabaho. Tapos ako, ang dami kong trabaho, di ba? Yung mga ganun. Diyan nalalabas yung mga yung parang magsusumbong-sumbong na. At yun yung at saka kailangan, tandaan mo pag ang mga tao, pag mayroon silang isang hindi nakakasundo, lahat yun mabibigat ang kanilang mabigat ang mga pakaramdam nila. At saka hindi masaya. So, pag hindi masaya ang mga tao, syempre ako, inoobserbahan ko din. Pero I see to it na sa ngayon na, kasi ako na yung nagmamanage, ako yung owner, ako na rin nagmamanage lahat. So, sa ate nila ako hindi nila ako po. Kung mapapansin nyo, Kumbaga pamilya. Pamilya. Hindi Kumbaga, bilang empleyado. magkakapatid ang turingan. Oo, at saka may mga tao ako na siyempre may mga pamilya. Inaano ko yung pangangailangan. Tinatanong ko. Kasi siyempre ikaw bilang amo na, lalo ngayon at lagi akong araw-araw andito ako. Nakikita ko kung ano yung, tinatanong ko yung pamilya mo, anong inuuna ko. Mas priority ko ang may mga pamilya. Mostly kasi ng mga tao ko dito, ilan ba lang may asawa dito, dalawa. Lahat sila So, siyempre hindi minsan mahihiya. Kamusta yung mga pamilya mo? Ma'am, ganito nga po. So, kailangan ng pera. Kung po pwede po. Hindi na sila nagsasabi sa akin. Ako na. Ikaw lang nang bibigay. Ako na nagana. Kumbaga, Kasi din unawaan lang talaga. Anuhin mo rin naman na yung pangangailangan ng tao mo. Intindihin mo rin. Tsaka mama, kunyari, may mga nagtatanong kasi sa akin na mga nasa abroad din, na gusto rin nilang magsimula sa manukan. Siyempre, ano yung magandang maipapayo mo ma'am tungkol sa paano nila, siyempre may adjustment yan eh. Bago sila sa manukan, magkakaroon sila ng tao, paano adjustment ang magandang gawin dyan? Ano yung magbibigay na tip sa mga nagsisimula? Sa mga nagsisimula, bago kayo magsimula, mag-isip muna kayo. Kasi ang pagmamanok hindi basta-basta. Yung halimbawa, mayroon nga dito, example na lang, ma'am, hindi ko po kaya ang yung ganitong materyales, pwede po bang ganito? Paano mo pararamihin yun? Siyempre, ang gastos ng pag pinarami mo, lalaki ang gastos mo. Dodoble ma'am, no? Dodoble, oo. Ngayon, kung ang kita mo, kung nagtatrabaho ka, ang kita mo sakto lang sa pamilya mo, huwag ka na muna magmanok. Kasi imbis na baka mangyayari, imbis na mapunta sa pamilya, mapunta sa manok. I-priority na lang muna nila mo yung pamilya. Yun, yes. Pag-iisipan, ngayon pag talagang kaya na,
go. Hindi, tsaka ano totoo talaga na mahahati yung oras mo sa pamilya, di ba? Yes. Hindi lang oras, pati yung budget. Yung budget. Hindi, kasi ano yan parang pamilya rin yung binuo mo Pero sa manuka naman. Si ma'am nga, nakalimutan na yung itsura ng Quezon City. Nakalimutan na yun. Alam mo, pag unong 3 months ata ako mahigit na nag-stay dito, pagdating ko ng Mindanao Avenue, binubungkal na kasi nandun yung yung subway. Subway. Sabi ko, ay ganito na ba? Ba't ganito na itsura? Ganon. Imagine mo, almost 4 months ako bago nakauwi, bungkal na yung Mindanao Avenue. Hindi, tsaka kung talagang kunyari sanay ka sa nagtatrabaho ka na, kunyari OFW ka, tapos magtatayo ka na sarili mong farm. Kagaya niyo ma'am, 3 months kayo ma'am dito sa farm. So parang lumalabas, isipin na lang natin na parang nasa abroad ka. Na ito, nakapag-ipon ako, pag uwi ko sa talagang bahay ko, may pera ka, di ba ma'am? At saka iba yung ikaw mismo owner nakatutok sa manuka. Kasi yung bang emergency na pangangailangan, andun ka, nakikita mo. At saka Madidesisyonan mo agad. madidesisyonan mo on the spot. Nga hindi yung puro tawag-tawag lang. Meron na pagpuro At saka yung mga range, lalo kung mga sisiw ka na, mga sisiw kami, titingnan mo, ma'am, kailangan po natin bigyan ng ganito kita for mga sisiw. At least alam ko kita ng dalawa. Yun yung advantage na ang may-ari is hands-on. Kasi mahirap ma'am, kunyari tatawag lang, tapos parang magkakontrahan kayo. Bakit bibigyan mo ng ganyan? Pakita mo na sa akin. Mga ganun. Ika, yung kinagandahan pagka nandito yung owner mismo. Iba yung kilos ng nang nandito yung owner. Oo. Iba yung kilos ng tao na nandito yung owner, tsaka iba yung kilos ng wala. Diba? Pero isipin mo, no, si ma'am babae. Pero yung pasanin niya, ang dami nito. Meron doon, dito. Meron pa dyan. Tapos hindi lang to alaga niya, yung mga tao niya. Oo, Diba? May kambing pa. Ang kagandahan lang naman sa mga tao ko, pwede ko silang iwanan. At saka trusted. trusted ko naman itong mga to. At tawag dito yung nag-ano kami, nagtutulungan. Ano pa Number naman? 1 is tulungan. Pag kunyari po in case na wala ka dito, tapos may buyer na gustong kumuha ng manok, paano ang Pinapaano ko, halimbawa, may naka-schedule na buyer ako, tapos mayroon akong kailangan puntahan sa Manila. Binibiling ko na sa kanila. Tapos yung tao mo na yung Oo, sila na mag-aasikaso. Basta tatawagan nila ako, ma'am, ano po yung, ito po yung nakuha, ito na yung kung anong ilang manok. Especially ngayon ma'am, talagang magiging busy ka na kasi nakita ko yung early bird ni ma'am, napakadami no? Dami. Ang tsaka ang pinakakinaganda niyan, malapit lang ang Bulacan sa Quezon City tsaka Manila. So alam mo naman, malapit na stag season. Tsaka gitna di ba? Di ba? Bulacan, Quezon City, Pampanga. Yan, Bataan. Actually, tayo Montalban, nakakadayo pa rin. Ay ma'am, ilan pala yung bilang ng early bird mo yun? Ang early bird ko is more than 200. Oo. Tapos ang local ko is 300 plus. Pinakamarami ang national 500. 500 plus. Nakandingan. So, pagdating ng early bird season yan, kailangan unahan na sila niyan, ma'am, no? Actually may nakaunan na. Yung mga nakaunan. Hindi, ang kinaganda kasi dito, kapag pumunta ka dito, kung may gusto kang kuhain at talagang pambenta ni ma'am, binibenta talaga eh. Tsaka ang laki ng farm dahil pagpipilian. Oo, Tsaka hindi naman ako nagtatago. Oo. Oo, sabi nga nang bumili sa akin ma'am, wag mo kami taguan ng manok. Sabi ko, wala naman akong taguan eh. At hindi ko yun. Kasi gusto ko rin naman na yung mga buyer ko is manalo rin naman. Baka Tsaka maging masaya, ma'am. best of the best, no? Ang makukuha nila. Mostly ng buyer ko is repeat buyer. Repeat. Tsaka ma'am, ang daming kumukuha sa'yo, mga taga-Samar, no? Grabe, nakikita ko. Isang pick up. Kasi sabi nga nila, kahit malayo ka, basta maayos ka, tsaka magaganda yung mga materialis mo. Dadayuhin ka talaga. Kasi ang dami namang manuka sa Samar. Pero dito sa Luzon bumibili. Sabi nga nang bumili sa akin ng isang araw, very approachable daw ako. Sabi niya, ma'am, sa ibang manukan, kumbaga nakikipag-usap, pinibigyan ko sila ng tip, ng gano'n. Sabi ko, ganun lang naman, sabi ko gano'n, yung kaalaman natin, kaalaman natin, pwede natin i-share.
Meron din ma'am, di ba? Oh, ma'am, very approachable kayo. Tapos ang bait nyo. Baka Ma'am, naman. Baka naman. Alam mo, yung mga ganon, Oh, may baldado ba kayo? oo. Minsan kasi may mga buyer talaga na ang budget is ganon lang. Nagsasalubong kami. Magkano ba ang pera mo? Salubong na lang tayo. May mga tipong ganon, salubong na lang tayo. Kumbaga win-win naman ma'am, di ba? Hindi ka naman lugi sa patoka. Hindi rin naman sila lugi sa pambayad. Tsaka manok, ang tawag dito, hindi naman for lifetime na magmamanok talaga ako, no? Kasi siyempre tatanda rin tayo, pero wala rin naman magmamana sa mga anak. Kumbaga, wala. inaanak, ma'am. Mga inaanak. Ayun, mga inaanak sa kasal, marami. Ayun. Ayan, si Boss Eugene, tsaka si Boss Ezra, nakarami na yan dito. Ayan. Yun yung... Marami na rin silang nakuha dito, ma'am, no? Puro Puro mga glider game park na yan, bloodlines. Mga satellite na. Oo. Satellite. Kumbaga, kasi syempre, nauubusan ng stock si Ma'am Tere. Ayan, pwede nyo kontakin si Boss Eugene Dorongon at saka si Boss Ezra. Ayan, nandyan lang yung Facebook Boss nila, Ezra, makikita nyo yan maraming dyan. Ayan. May pangbenta. Oo, maraming pambenta yan. So actually, marami nga ditong mga mga naka-pen. So, ewan ko, baka makapili kami dito, di ba? Ano din ang pagmamanok, talagang kailangan tutukan. Hindi, tsaka oras, ma'am, di ba? O oras, at saka yung Effort. yung pagbabaksin, isa pa yung pagbabaksin. Tiyaga na- ma'am, no? Mahirap. Oo, mahirap magbaksin. Pero yun lang naman kasi yung pwede natin ibigay na protection sa mga manok sa dami ng lumalabas na may iba-ibang mga sakit. So, kailangan talaga natin tiyagain. Kasi huli ka talaga ng huli. Lalo ako naman may program. Ikaw, sinare ko na sa'yo yung program ko. Shinare ni ma'am yung program niya ng vaccination. So, in-apply natin mga idol. So, effective. Galing-galing ni ma'am. Mentor. Talaga solid, no? So, talaga solid. Tsaka yung ibang breeding materials ni ma'am na na-acquire natin. Nilaban namin ma'am, di ba? Oo. Yung mga breeding materials ni ma'am. Hindi alam ni ma'am na nilaban namin. Ayun. Oo nga. Nanalo. Nakamote Kasi tayo. pagkukuha dito, sasabihin, Panlab. hindi, pang-breed. Yan pala nilalaban. Ngayon, si Ma'am Tere, magbibigay talaga siyempre ng quality talaga yan. Ngayon, ang gagawin nila laban. Hindi, minsan kasi kinakapos tayo ng panlaban. Oo. Lalo sa cup. So, Nahuhugot. Nahuhugot talaga. Kung ano yung pwedeng hugutin. So, hugutin. Ikaw ba, Eugene, naglaban ka rin, di ba? Yung mga galing din dito? Oo. Oh, puro galing sa glider game Para farm. pangharap. Oo. Mga pangarang niya sa panran. At saka yung mga ang Kahit sinasakayan sabong, ng isa pa, tigil sa ito, isa pang inaano ko, yung sabong araw-araw. Mm. So dapat may control din tayo sa pagsasabong. Kasi hindi naman tayo araw-araw maraming pera. Totoo yan, ma'am. Ang sabong araw-araw hindi na Diyos ko, talagang kumbaga lahat ng sabungan is open.